Come Holy Spirit, samahan mo ang iyong lingkod upang maging instrumento at daluyan ng pagpapala. Sa mapagpalang Miyerkules po, ngayon na Abril 3, taong 2024. Welcome to Hold the Line, Police Executive Master Sergeant Brother Rajamones Taikulumbang. Ang gospel po ngayon ay tumapatungkol doon sa A Walk to Emmaus. At ito po hinango natin kay San Lucas Kabanata 24, talata 13 hanggang 35. Napakahaba po ng kwento na to, pero napakaganda pong istorya. Ito po yung kwento ng isang Jesus na sumama sa lakad ng dalawang tao. Nang araw din iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang layong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Ito yung istorya, kung tawagin natin, A Walk to Emmaus. Pero mas magandang titlean to na Ako, si Cleopas at si Jesus. Sa istorya kapatid, makita natin doon na may dalawang tao na naglalakad. Galing ng Jerusalem, papunta ng Emmaus. Bakit po kaya sila naglalakad? Ito pong dalawa na to ay nakakaranas ng kalungkutan. Baka hindi lamang kalungkutan. Baka nasa status sila ng depresyon, kawalan ng pag-asa. O baka gusto nang umayaw nila sa buhay. Bakit po? Kasi yung pinaniniwalaan nilang Jesus na Diyos ay namatay. Ay, lungkot nga naman. Pero ang ganda nito, hindi doon nagtapos. Kaya ang araw ito ay isa sa mga pagugulita natin at sinasabi natin, buhay si Jesus. Jesus is risen. Nagbuhay si Jesus mula sa kamatayan. Kaya nung habang naglalakad itong dalawa na to, si Cleopas at yung isang tao na walang pangalan, sumabay sila kay Jesus. Sinabayan sila ni Jesus. At nagtanong itong si Jesus, sabi niya, ano bang pinag-uusapan nyo? Sabi nito ni Cleopas at yung isang tao walang pangalan, sabi niya, ikaw lang ba ang hindi nakakaalam na ang aming leader na si Jesus namatay at papunta nga kami ng Jerusalem. Pero sa kanilang paglalakad, sa kanilang pagkikwentuhan, sa pakikipag-usap na sa ating Panginoon, meron unti-unting pagbabago na naramdaman sila. Yung dating lungkot, yung dating kawalan ng pag-asa, ay napalitan ng pag-asa at napalitan ng kasiyahan. Balikan natin ang sitwasyon ni Cleopas at ang kanyang kasama. Hindi po ba't pag tayo nasa status ng kalungkutan, hindi ba't pag tayo nasa status ng kawalan ng pag-asa, hindi ba't kung tayo nasa status ng problema at depresyon, hindi rin natin nakikilala yung ating mga kasabay. Hindi na natin nakikita ang gaganda ng kapaligiran, hindi na natin naiintindihan kung ano nangyari sa ating buhay. Ito yung status ni Cleopas at ng kanyang kasama nung hindi pa nila nakakasama si Jesus. Pero tulad nga ng istorya doon sa gospel, sa pakikipag-interfere, sa pakikipag-engage nila sa ating Panginoon, may binago sa kanila. Sa pakikipag-usap nila sa ating Panginoon, magbibigay muli ng panibagong pag-asa at panibagong buhay. Kaya nga nung bandang dulo doon sa istorya, sabi nito ni Cleopas at sa kanyang kasama na walang pangalan, hindi nila matis, huwag ka na munang umalis, dito ka na kumain, dito ka na sumabay sa amin at dito ka na magpalipas ng gabi. At tunay nga, na ipinakita ng Jesus na ito, na siya yung Diyos na namatay, naghirap, pero muli na buhay, nang muli niyang ipakita sa pamamagitan ng paghati-hati ng tinapay, na siya yung Kristo noon, at siya pa rin yung Kristo na muling nabuhay, at siya pa rin yung Kristo na muling sasama sa kanyang mga alagad. Mga kapatid ko sa pananampalataya, tayo yung tao na tinutukoy dito na walang pangalan. Tayo yung kasama ni Cleopas, yung mga panahon ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Tayo ngayon yung naglalakad sa kawalan. Tayo ngayon yung sinasamahan ni Jesus. Ano yung dapat natin gawin? Kapatid, first, isipin natin. Yes, we are on trouble. We are on status of problem. Yes, may mga sitwasyon tayo, may kasakitan tayo, may mga problema tayo. Pero lagi natin nalalahanin na sa ating paglalakbay, sa ating paglalakad, kasama natin si Jesus. Hindi tayo ang sumasabay sa Kanya. Kung hindi si Jesus mismo ang sumasabay sa atin, na nais makipag-usap,
nais makipag-conversation at sa ating paglalakad, tawa. Kwento natin sa Kanya, ano yung mga pinagdadaanan natin, ano yung mga problema natin, ano yung mga gusto natin plano, at ano yung mga nararamdaman natin. At at the end, nakikita mo sa paglalakbay mo kay Jesus, mas pipiliin mong huwag tumakbo, mas pipiliin mong huwag kumatras, mas pipiliin mong huwag nang umayaw. Bakit? Sapagkat may bagong lakas, may bagong pag-asa, at higit sa lahat, may bagong vision at mission na ipapagawa sa iyo si Kristo. Kapatid, ito kagandahan. Yung paglalakad nila, punong-puno ng maaring galit, depresyon, nawalan ng pag-asa, pero na-meet na nila si Jesus. Pagdating nila doon sa lugar na kung saan naalala nila na si Kristo pala yung kasama nila. Sa bandang dulo, ang sabi dito, dagli-dagli, agad tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Mga kapatid ko sa pananampalataya, God is equipping us. Binibigyan tayo ni Jesus ng bagong lakas, ng bagong pag-asa, sapagkat may bagong mission, may bagong vision, may bagong ipapagawa sa iwang Diyos. Yes, nagka-trouble tayo. Yes, nagka-problema tayo. Yes, nagkasakit tayo. Yes, nawalan tayo. Pero isosolve ng Diyos yan. Aayusin ng Diyos yan sa paglalakbay natin kasama siya. Upang nang sa ganon, muli tayo makabalik sa laban. Muli tayo makabalik sa battlefield. At sa pagbabalik natin sa battlefield, isang bagong nilalang na tayo. Isang bagong brother Aldi. Isang bagong brother. Isang bagong sister. Isang tao na walang pangalan na kasama ni Cleopas. At ikaw yun, kapatid. Ilahamon tayo ng ating Panginoon. Tumayo, maglakad, kasama si Kristo. Upang nang sa ganon, ipagsigawan sa apat na sulok ng mundo na yung Diyos na pinapaniwalaan natin ay tunay ngang naghirap, tunay ngang namatay, pero tunay ngang nabuhay sa ikatlong araw. Mahal ka ng Diyos, gusto ng Diyos na patuloy kang gamitin, gusto ng Diyos na maranas mo ang pag-ibig, pag-asa at pananampalataya na nagmumula sa Kanya. Si Jesus, si Cleopas, at ako. Si Jesus, si Cleopas, at ikaw. Tayo ang tinutukoy na walang pangalan sa kwento doon sa walk to Emmaus. Let us pray, kapatid. In the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, tunay nga na naglalakbay kami sa aming buhay. Paglalakbay na punong-puno ng problema, masakit, paghihirap. Pero Lord, nung makilala ka namin, ma-encounter ka namin, at malaman namin na kasama ka pala namin sa aming paglalakbay. Panibagong lakas, dagdag na talino, kalakasan, katatagan, at higit sa lahat, kasiyahan sa aming gagawin. Lord, patuloy mo kaming samahan sa aming paglalakad. At alam namin, Panginoon, na yung paglalakad namin na ito, may pupuntahan na kami. At ang pupuntahan namin dito ay hindi ordinaryong lugar. Hindi isang lugar na kasama ka namin. Doon sa isang lugar na magpupuri, sasamba, tatakila kami. Ay pagsisigawa ka namin. Ikaw yung Diyos na namatay, naghirap, pero muling nabuhay sa ikatlong araw. Sinusuko na po namin ang lahat-lahat na aming nalalahanin sa matamis na pangalan ni Jesus ang Panginoon. Amen and amen. Okay, Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, shoutout lang pala sa mga kaparian natin dyan sa Our Lady of Guadalupe Shrine, sa aming Gura Paroko, Father Caloy Reyes, Father Pino, Father Max, Father Cesar, at 10 po ng mga kasamahan natin dyan na tumutulong para mag-serve dyan po sa National Shrine of Our Lady of Guadalupe. Sa mga Marshar, shoutout po sa inyo. Siyempre, shoutout lang natin si Kuya Jack. Yan, shoutout kay Kuya Jack. Naglalakad po siya ngayon ng kanyang papeles for schooling for Bisok. God bless sa mga mag-schooling, sa mga kinang Diyos sa buhay. Keep safe. Love you all. Bye-bye.